Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihin dapat mong gawin ito, gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayoy nakabilanggo dahil sa Kanya ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati, wala kang pakinabang sa Kanya, ngunit ngayoy malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako, si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon. Pagbigyan mo ang aking kahilingan, dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon, ang Diyos mo, Sion, ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon, at may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, ang unang pagbasa po natin ngayon ay galing sa pinakamaikli na sulat ni Apostol San Pablo. At ito ang kanyang sulat kay Filemon.
Kaya assignment ko po sa inyo ngayong araw na ito, basahin ninyo ang aklat ng sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon, no? At pag nabasa niyo yan, pwede niyo na sabihin na, yes, meron ako na nabasang isang buong aklat sa Bible. No? Yun man lang, no? Mabasa ninyong buo. Nasa may bandang likod po ng Bible, ang sulat ni San Pablo kay Filemon. No? At mga kapatid, nung sinulat ni San Pablo ito, siya po ay nasa bilangguan. Bilanggo siya dahil kay Jesus. At habang nasa bilangguan, nakatagpo niya roon si Onesimo, isang alipin, nakasama niyang bilanggo rin. At sa pamamagitan ng kanyang sulat, ipinapakiusap niya kay Filemon na siyang amo ni Onesimo, natanggapin ulit si Onesimo sa kanilang sambahayan. At tanggapin siya hindi na bilang alipin, kundi bilang kapatid. Bilang kapatid. Mga kapatid, sino ang tunay na malaya? Sino ang tunay na malaya? Si San Pablo ay bilanggo, nasa kulungan. Subalit tignan ninyo, sa loob ng kulungan, nagawa niyang pangaralan si Onesimo, nagawa niyang dalhin kay Kristo, at nagawa niya pang palayain pabalik sa kanyang amo, hindi na bilang alipin, kundi bilang kapatid. At sabi ni San Pablo sa kanyang sulat, si Onesimo ay mahal sa akin, parang kapatid. Wow! Sa loob ng bilangguan, si San Pablo ay nanatiling mapagmahal, maunawain, maawain. At mga kapatid, yun po ang tunay na malaya. Dito kasi sa mundo, iba na ang pagtingin natin sa malaya eh. Sinong malaya? Yung tao na gustong gawin, kaya niyang gawin yung gusto niyang gawin. Gusto ko sumayaw, sayaw ako. Gusto ko inom ako. Kain ako. Yan. Hindi po yun laya. Layaw po yun. No? Akala natin kapag malaya tayo, kaya nating gawin yung lahat ng gusto nating gawin. Pero yan po ay hindi totoong malaya. Yan ay alipin ng damdamin. Nagpapadala lang sa simbuyo. Pero ang totoong malaya ay yung taong kayang magmahal. Yung taong kayang maglingkod. Yung taong kayang sumampalataya sa Diyos. Yun ang totoong malaya. Kasi San Pablo, bagamat siya ay bilanggo, siya ay tunay na malaya. Hindi man siya makagalaw, hindi man siya makakilos, at makapunta sa iba't ibang lugar. Hindi naman napatid ang puso niya mula sa pagmamahal. Tunay siyang malaya. Nung ako po ay college, nag-exposure po kami sa New Bilibid Prison sa may Muntinlupa. At isa ang di ko makalimutan na kwento na narinig doon ay isang preso. May kaya yung pamilya nitong preso na to. Nung nakwento niya paano siya napunta sa bilangguan, sabi niya, alam niyo po, brother, yung mga magulang ko po, siguro nga mahal nila ako pero di ko rin maintindihan. Pinagbigyan nila ako sa layaw ko eh. Hindi nila ako dinisiplina.
Gusto ko ng ganitong sapatos, binigay nila. Gusto ko ng ganitong pagkain, binigay nila. Gusto ko ng ganitong damit, binigay nila. Gusto ko ng ganitong pera, binigay nila. Ganitong sasakyan, binigay nila. Pwede kong gawin anong gusto kong gawin. Walang silang binibigay sa akin. Yung yaya ko na tinatama, tinutuwid yung mali ko, pinapagalitan pa nila. Ganon silang uring magulang. Kaya po, ngayon, nandito ako sa kulungan. Sabi niya, pero kung kailan nasa kulungan na ako, nakilala ko si Jesus. Nung nasa laya ako, hindi ko siya kilala. Ngayong nandito ako sa loob, saka ko lang siya nakilala. At ngayon, mas payapa at panatag ang puso ko. Mas magaan sa kalooban. Wow! Sa loob ng kulungan, natagpuan niya ang kalayaan. Ikaw at ako, nasa laya tayo. Pero tunay ba tayong malaya? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagmamahal mo ang tunay na batayan ng aming kalayaan. Nawa, maging malaya kami, magmahal sa iyo, maglingkod sa kapwa-tao. Amen.